Good evening. Kumusta kayo? Kumusta kayong lahat? Good evening to everyone, sa mga viewers natin sa labas ng bansa, mga bayani nating OFWs. Then, dito sa mga viewers sa Pilipinas, magandang gabi sa inyong lahat. At bago ang lahat, before anything else, gusto ko lang i-request na pakipindot naman yung like. Madali lang pagpindot ng like. Then, para naman sa mga bagong viewers dito sa Justin Talk News Speech, gusto ko lang i-request sa inyo na pakisubscribe ka agad upon seeing this channel, Justin Talk News Speech. At maraming salamat din doon sa mga bumabalik na mga viewers dito sa Justin Talk News Speech. Thank you po sa patuloy niyong pagsuporta, pag-follow dito sa mga episode natin, sa broadcast natin dito sa Justin Talk News Speech. Ngayong gabi, napaka-exciting na nangyari. Nagkaroon ng turn of events. Actually, this is not a turn of events. Parang talagang directed towards dito ang plano ng ating mga senador. Kasi kaninang hapon o kaninang umaga, napabalita na mayroong lumulutang, umiikot na draft resolution for the dismissal of the impeachment case of VP Sara. So hindi nga malaman kung saan nanggaling, sinong gumawa. Kasi sabi nila, doon sa draft resolution, walang nakalagay na kung sinong nagsulat, kung sinong author ng draft resolution na yon. Kaya maraming tanong, sino kaya? O bakit walang signature ito? Walang pangalan kung sino bang punente o sinong nag-author nitong draft resolution. At doon sa draft resolution, mayroong mga provision, mga whereas, kung anong reason nila na dapat i-basura completely ang impeachment case ni VP Sara. Diba? Napaka-exciting na balita yan at napakagandang balita yan para sa mga supporter ni VP Sara at supporter ng mga Duterte. At napakalungkot na balita yan para sa mga komunista. Mamaya, ang other topic natin, kung paano naging affected ng husto ang mga komunista nitong bagong turn of events na to. At anong masasabi ni BBM? Anong masasabi ni Tambaloslos? Alam naman natin na talagang kinuha na lang nila itong mga makakaliwa na to para lang dito sa impeachment na to. So, i-discuss natin yan dito sa topic na to. Of course, meron din tayong bagong balita na binabalita ni Attorney Roque from The Hague. Kung ano yan, i-discuss din natin yan slightly doon sa bago niyang pronouncement. Ngayon, balik tayo dito sa draft resolution. So, ano ba itong draft resolution? Actually, this is a resolution na dadalhin sa plenaryo. Pagbubutuhan yan. Kasi ang main purpose or main aim ng resolution na yan is to dismiss the impeachment case of VP Sara. At ito yung sinabi siguro ni Chis Escudero na hindi siya makialam dyan with regard to sinabi yung una, yung jurisdiction, at ito ngayon, itong resolution, hindi siya makialam sa mga anong desisyon, anong hatol ng mga senador tungkol nitong pagbasura ng impeachment case ni VP Sara. So, hindi nga malaman kung sinong nung early morning, kung sinong source, saan galing. This afternoon, lumabas ang author. It was
Senator Bato, galing sa kanyang opisina. Actually, yung draft. Kaya nga walang pangalan niya dahil draft pa lang, proposal pa lang. At binigay niya doon sa mga kakampi niyang senador, kay Senator Amy. Meron nga si Senator Jinggoy nakatanggap. Si Senator Bongo hindi pa niya alam. So baka hindi pa siya nakita ni Bato. Ngayon, doon sa yung pagbibigay ng mga draft doon sa mga senator na Duterte sigurado. So yung na yan, malamang pinag-usapan na nila yan. Pinag-usapan na rin na si Bato ang dapat gagawa. At hindi lang isang draft daw yan. So hindi pa final talaga yung ginawa ni Senator Bato. Meron ding 3 other drafts na lumabas na meron mga additional points doon bakit kailangan na i-dismiss na itong impeachment case ni VP Sara. Hindi pa pinablik ni tawag nito ni Senator Bato yung dokumento niya, pero meron ng dokumento yung media pero hindi pa linabas sa social media. Yun ang inaantay natin, yung pinaka-draft talaga niya hindi pa lumabas. Ngayon, kaya nga marami daw draft, 3 daw yan eh. So yung ibang senator na pipirma dyan, meron silang additional na mga provision na isasama dyan sa draft resolution na yan until they will come up with the final copy of the resolution. Yun ay ipamimigay nila at papirmahan nila yan bago ipresenta dyan sa plenaryo ng Senado at pagbutuhan. Ngayon, kung doon sa mismong draft majority na yung pipirma, paano na lang? Patuloy pa ba didibatihan yan? Hindi, malamang sina Coco Pimentel at saka Rizal Tiveros pipilitin nila na magpahayag ng kanilang punto. Bakit hindi dapat itigil ang ibasura ang impeachment case ni VP Sara? Natural yan dahil sila naman talaga ang proponent dyan sa mga impeachment na yan, ang akbayan dito sa Kongreso. At si Coco Pimentel matagal na yan nagpahayag na talagang gusto niya matuloy ang impeachment kay VP Sara. So maraming balita, mga balita dito na lumalabas na parang chismis pa rin dahil wala pang proof na napakarami daw ng bubuto. At naniniwala ako dyan. Naniniwala ako na maraming bubuto. Dito na lang sa side ng Duterte. Ilan na sila dyan? Ilan sila? 6. Kasama si Robin Padilla. 5 na yung nanalo. 1, 2, 3, 4, 5. Plus Robin Padilla, 6. Paano nalagay si Mark Villar? Hindi. 7. 8 si Ma'am Cynthia. 8 na. Hindi pa pala bilang yung dahil hindi mga incumbent pa pala to sa 2019. Hindi pa pala kasama si Amy at saka kasama si Amy dahil si Camille Villar ang hindi kasama. Ang kasama si Ma'am Cynthia dahil 19th Congress pa ito at saka si Mark Villar. So tama, 6 plus 2 di 8. Plus yung mga Cayetano, 10 na. Plus wag mo sabihin na si Jinggoy hindi bubuto for the dismissal. Bubuto yan. Kasama dyan si JP, so 12 na. Yung sinasubire, si Chis Escudero, di ba? Halata naman yung galawan niya na talagang nakikita niya yung political future niya diyan sa butuhan ng impeachment. So malamang marami pa kaysa majority. Ibig sabihin na majority kasi 13. So marami pa diyan sa 13 sa tingin ko. Meron namang nag-assume, nag-presume na umabot daw ng 18 to 19. So grabe naman yun. So ang ibig sabihin, 4 lang ang hindi bubuto dyan.
o 5. So, sino ba yung hindi boboto? Di, sigurado na si Risa Hontiveros at saka si Coco Pimentel, dalawa na. O si Grace po, malamang hindi yan boboto. For that dismissal, and also Rapi Tulfo. So, 4 sila, so 20 maiiwan. I don't know yung iba, sina Ligarda, sino pa ba yan? Sina Joey Villanoy pa, parang sasama yan dito sa Duterte. At si Big Subiri, si Gatchalian. Baka yung iba mag-abstain din, hindi boboto. So, ngayon, maraming nagsasabi, illegal yan ginawa, unconstitutional yan, dahil hindi pa nga nagsimula ang impeachment hearing, bakit dinismiss ka agad? Hindi ko alam kung anong paraan ang gagawin nila Bato. O hantayin ba nila mag-open yung impeachment trial? Na magkaroon ng reading of the evidences muna bago nila kasi yan, ikakalendar yung resolution na yan na ititik up yan. Pero I don't know, kasi ngayon sila sa CA, Commission on Appointment, marami silang dyan. I don't know kung kailan nila isingit yan, before the 11. Baka before 11 isisingit nilang, pwede lang sabihin na we receive a resolution with regard to the previously received na impeachment case, BP Sara, at meron namang resolution na sinabit ng ilang senator na pwede nating i-discuss. Baka kung sabihin ni Jesus Escudero, okay, we will discuss. Natin, pagdebatihan natin. O kung pagdebatihan yan, magkaroon ng butuhan. Ibig ko sabihin, wala pang June 11. Hindi pa umabot yung June 11 na doon nag-present ng ebidensya. Baka before that, titik upin na yung resolution na yan. And marami nagsasabi na illegal yan. But, ni-recognize na nila na nandyan na yung impeachment case nila. Kaso nga lang, wala pang presentation ng ebidensya. Ang presentation ng ebidensya sa 11 pa. Pero dahil na-receive na nila yan, nung kailan ba yun na-receive? February 5 pa na-receive nila, pwede na nila i-recognize na na-receive na natin, nandito na. So, bago pa magbukas ang impeachment trial, sabihin na hindi na natin ituloy yan, i-discuss natin dahil wala ng oras because of time. Time constraints, hindi na natin yan pwede matik up lahat. It's a waste of time sa Senado, at magkaroon din naman tayo ng katapusan ng ating session on June 13, o magre-recess na tayo. Yung iba magbabakasyon na, for a useless business, useless business yan na ititik up pa, na alam naman natin na hindi yan matatapos at hindi yan crossover, di makiri over sa 20th Congress. Bakit sayangin pa natin ang oras natin, time at money ng Senate? So iti-terminate na natin yan. Wala na yan, hindi rin yan matatapos. So useless din na titik up pa natin yan. So i-open ang impeachment trial. So ngayon pa lang, baka nga ayun ang sabihin, hindi ko sinasabi, sa akin supposition lang yan, assumption lang, opinion ko lang yan, baka yun ang gagawin nila. Pero may na-mention si Bato kanina sa interview niya na bubuksan daw muna nila yung impeachment trial, then bago nila i-propose yung resolution yan to dismiss the impeachment case of BP Sara. So napakasakit kay Franz Castro, kay Brusas, kay Manuel, at ngayon si Manuel nagdadakdak na walang ibang sisihin yan kung hindi si BBM. Di ba nag-uusap na kayo niyan, kayo yung Tambaloslos, na kayo ang gagamitin para sa impeachment na yan? Ano pang year yan? Last year pa, nag-uusap na kayo, November last year, na paila ng impeachment case. Ay ngayon, sumimplang, di ba? Dahil yan sa resulta nung eleksyon. Yan ka plain and simple. Ngayon ko lang na pag-anuhan na ito, nag-decision sila na ganyan sa resulta ng
eleksyon yan na matindi ang suporta ng mga mamamayan sa mga Duterte. So, hindi nila kayang talikuran yung realidad na yan. Lalo na sa mga politiko tulad nila Jesus Escudero at ibang pang mga politiko dyan na this coming 2028 magkaroon ng re-election yung mga yan. Kung wala sila sa tamang side of the fence, yari sila. Baka matulad din sila ng iba na hindi talaga nagre-election, tumakbo for re-election, laglag. Tulad nila ni Tolentino, sayang lang. Si Nancy Binay, laglag. Si Bong Revilla, di ba? Kaya yun ang naiisip nila. Ngayon, politiko yung mga yan politiko, always ang kanilang iniisip ang sarili nilang kapakanan, ang political future nila, kung saan sila pupunta. Pa tayong mga ordinaryo na tao na hindi naman mga politiko, hindi talaga magkaintindihan yan. Kasi lagi natin binibase sa prinsipyo, kung anong salita natin, yan ang tinutupad natin. So, yung sa maprinsipyo yung mga mamamayan, mga tao. Pero yung mga politiko, ibang, different animal yan, mga yan. Always, ang sarili nilang inuuna nila. Their political interest, mga vested interest nila, personal vested interest, always first in consideration. They always consider that as priority. So, hindi natin masabi na bakit ito naman sila ni Brosas saka si unahin daw ang mamamayang Pilipino. Kayo ang magsasalita na mga ginagawa niyo ay para sa mamayang Pilipino. Talagang kayo naman nagpapahirap yung mga recruitment ninyo sa mga bata. Ilang mga magulang diyan umiiyak, lalo na si Franz Castro na mayroong ng conviction diyan sa human trafficking ba o parang ganon ng mga bata. Hindi naman kidnapping, parang human trafficking ang charge sa kanya. Ngayon, sila magsasalita ng ganyan. Kaya ngayon, nagdidelikado ang buhay ninyo. Sa totoo lang. Kasi baka ma-implement ulit yung NTF-ELCAC kung sa 2020 si BP Inday Sara na ang maging presidente, tuluyan na kayong mabura. Kasi muntik-muntika na kayong mabura ng regime ni President Duterte. Kaso nga lang, tinutuloy kayo ngayon, nakipag-alyansa pa yung si Tambaluslo sa inyo, tsaka si Bangag. Kaya, bigla kayong nagmamatapang dyan lumabas. Pero ngayon, parang tinalikuran kayo ni Tambi at saka ni Bongbong. Kasi ang sabi ni BBM nung sa press conference ni Ate Claire, sinabi na hindi makikialam si BBM, bahala na yung Senado dyan kung anong decision nila with regards to the impeachment of BP Sara. At na-impeach na nga daw bahala na ang Senado. So talagang pinaubaya na nila kay Jesus Escudero yan asa mga senador. So klaro-klaro, wala na, patay na yung na yan. At saka si si Tambi, yun din naman sinabi niya, ano masasabi mo doon sa, tinanong siya ng press kung ano masasabi mo doon sa pag-postpone ng date ng presentation of evidence. Sabi ni Tambi, nasa Senado na yan, basta na namin, na-submit na namin, na ipasa na namin sa kanila yung case na yan, wala na sila ang gagawa ng paraan kung paano nila may pagpatuloy. Ito nga, nagkaroon ng resolution for the dismissal ng impeachment case. So, nagre-react yung mga dilawan. Hindi daw para sa sambayanan. Malalaman ng katotohanan. Anong katotohanan sinasabi nyo? Puro kasinungalingan yung mga paratang ninyo. Kaya hindi nyo maluloko yung mga tao. Sinabi ninyo na maraming gusto na sa sorbe ninyo. Pero sa sorbe ng totoong sorbe, talagang maraming ayaw ng ma-impeach si BP Sara. Yun sa totoong sorbe. Kaya nga, labanan mga sorbe na hindi maintindihan So ngayon, yan ang situation. So,
malalaman na lang natin kung paano yan pagdebatihan dyan, kung ilalabas na yung resolution na yan, resolution for the dismissal of the impeachment case, kung tatalakayin na yan dyan sa plenaryo ng Senado at pagdebatihan at pagbubuhan. Meron namang nakapirma na doon sa resolution, kung ano namang lalabas doon, useless na. Kung majority na, more than 13 or 12, more than 12 ang bubuto dyan, wala na. Tuluyan na yan, ma-dismiss. So, ang gagawin, marami nang sasabi, pupunta tayo sa Supreme Court para questionin natin yan. Karapatan naman yan ng kahit sino na sa tingin nila meron silang katwiran na dapat ipatuloy yung impeachment na yan, pupunta sila sa Supreme Court. Pero maraming mga decision na hindi pinakialaman ng Supreme Court, hindi tuluyang nagbigay ng desisyon. Maraming kaso with regard to sa mga impeachment na hindi dinesisyonan ng Supreme Court. Baka humantong yan sa ganyan. So, ito nga ang paghantay lang talagang hantay lang natin kung anong gagawin ng Senado, kung bago ba mag June 11 nila ipalabas yung decision dyan sa pag-usapan nila sa plenaryo, or doon na sa pagbukas ng impeachment court. So yun ang nantayin. Pero yung question about jurisdiction, wala na yun. Kung ma-dismiss na yung kaso na yan, yung crossover na pinagsasabi nila na pwede crossover, wala na rin yun dahil dismiss na wala na talaga, completely wala na. Marami nagsabi, ba't kung hindi pa guilty si BP Sara, ba't hindi niya ipapadaan sa pinapadaan niya sa technicality? Nandyan in the operation of the law ang sinunod lang. Nandyan sa batas na mayroong violation. Yung pagsampan yun ng impeachment case, hindi ba natin gagamitin yan para sa pagdepensa sa ating sarili? Kahit sino naman. Talagang totoo naman ang desire ni BP Sara na malinis ang kanyang pangalan, but maraming rason para ipahayag yung mga nalabag nga ng mga technicalities na dyan sa pagganap ng kaso na yan against BP Sara. Karapatan niya yan na pakinabangan niyang mga technical frailties ng kalaban. Natural yan sa batas. Lumabag sila sa batas sa pagganap nila ng impeachment na yan. So dapat yung right mo ipahayag mo para makita natin kung sino ba talaga nagsasabi ng katotohanan without going into the actual trial. Dito pa lang alam natin na ang intention nila talaga para lang siraan si BP Sara. Kayo naman ang totoo ano mga fabricated na mga kaso na linagay nyo, tapos pinamumukha pa ninyo sa mga tao na talagang may kasalanan si BP Sara. Hindi maraming naniwala na si BP Sara biktima lang ng mga fabrication para matuluyang matanggal dyan sa posisyon niya at mawala na sa presidential race may 2028, pero hindi yan mangyayari. So ngayon parang sangayon na nga ang Malacanang sa pangyayaring iyan, wala na, talagang tuluyan na yan na ma-dismiss. So ayun nga, yung natik up ko na yung tungkol kay Tambi na hindi naman siya nagrereklamo tungkol dyan. At dito na tayo, direkta tayo doon sa sinabi ni Attorney Harry Roque. Kasi sinabi rin ito ni BP Inday Sara bago sila umalis sa Hague. I think kanina sila umalis sa The Hague, but before pumunta sila sa airport, nagkaroon ng press conference, lightning press conference doon sa Duterte Street. So isa sa mga highlight sa sinabi ni BP Sara, yung with regard to the proposal of Harry Roque na mag-file ng domestic case dyan sa
sa Holland, sa Netherlands, sa pagkapiit ni PRRD sa kulungan ng Holland. Kasi pala yung lahat na tao dyan sa kulungan na yan, dyan sa detention facility na yan, ay mga Dutch. Hindi naman pala mga member ng ICC. Parang umuupa lang ang ICC dyan. Pero ang nagbabantay sa kulungan ay mga Dutch. At ang pamahalaan ng Holland or Netherlands ang nagmanage ng detention facility na yan. So ngayon, ang gustong isasampa ni Attorney Roque gamit ang isang abogado, isang professor sa University of Amsterdam na bihasa na rin dyan sa human rights, mga kaso ng human rights at sa ICC. Nag-appear na rin sa ICC yung professor na yan na gustong kukunin at i-recommenda ni Attorney Harry Roque kay Inday Sara, kasi sabi ni Inday Sara parang sumang-ayon si President Duterte. Okay kay President Duterte yung proposal ni Harry Roque na mag-file sila ng demanda, na ang file nilang demanda ang mismong gobyerno ng Netherlands or Holland. Kukwestiyon nila kung if they are the champion of human rights, bakit itong taong nakapiit na kinidnap o nakapiit sa inyong detention facility na nilabag naman ang kanyang karapatang pantao, nakidnap naman ito galing sa Pilipinas, at kayo Netherlands, kasi nagsasabi kayo na champion kayo sa human rights at marami kayong mga treaty na sinasamahan with regards to the human rights, kahit na hindi taga Holland, hindi taga Netherlands, nire-respeto ninyo ang human rights. Pero ito, mayroong nakapiit na tao na nilabag ang kanyang human rights sa inyong mga kulungan. So, saan na yung sinabi nyo na champion of human rights kayo? Yun ang punto ni Harry Roque. Kaya, mag-file sila ng demanda. Ang ididemanda nila ang mismong state ng Netherlands. So, para lang sumang-ayon naman si VP Inday Sara. So, sabi ni VP Inday Sara, dito na lang i-remote, by remote process na lang, tatawagan na lang siguro sila ni Attorney Harry Roque para dyan sa demanda na yan. At ito, nag-recommend na siya ng isang abogado abogado na Dutch din, na professor dyan sa University of Amsterdam sa Netherlands. So, maganda rin yung ginawa ni Harry Roque. Hindi lang umaasa dito sa proseso na ginagawa ng ICC na sa sabi pa niya, napakatagal na proseso, nakakulong na yung tao, wala pang hihiring man lang o anong proseso na ginagawa o para makawala itong nakakulong na hindi pa naman nag-undergo ng totoong hearing. So yun ang ibig sabihin nila. Kaya I don't know kung saan pupunta yan, kung anong desisyon ng government ng Netherlands, kung manalo ba sila o hindi, okay lang yan. Makikita ng mundo, maging aware sila sa status ni President Duterte na talagang linabag yung karapatan na dinala dyan. Makikita nila. So maging aware yung mga mamamayan ng Netherlands na ganyan palang situation nitong tao na itong nakakulong sa atin. So magkaroon ng public sympathy yan mismo sa mga Dutch. Yan ang magandang at di ka na clamor na sit free na pauwiin na ito si President Duterte dahil sa mga rason na yan. So medyo maganda ang proposal na yan kung talaga isipin mo, napakatagal pa noong September at itong prosecution team na nandito sa Manila ngayon naghahagila pa ng mga witnesses, talagang napakatagal at makita natin yung galawan, panay ang postpone nila kasi wala silang solid na ebidensya laban kay President Duterte. At kung mangyayari ito, mananalo
sina Harry Roque sa demanda na to, napakalaking ano niyan, pangyayari diyan sa judicial system ng Netherlands. Kung magdesisyon na bitawan na ninyo yan, wala palang kasalanan yan, linabag pala ang human rights, niyan, bakit patuloy natin ikukulong? Sana kung ganon ang maging desisyon ng mga judges dyan sa Netherlands. So okay rin, yung move ni Harry Roque, pinipilit niya dahil nga siguro hindi siya nakasama sa team na magdepensa kay President Duterte, despite the fact na ano naman din siya, accredited naman siya sa ICC as a lawyer, accredited siya, so dapat naman kasama siya. So, sinabi rin niya na pwede siya maging expert witness with regard to yung batas, kung masampa na yung kaso na yan, kung magkaroon na ng hearing yan sa korte sa Netherlands, pwede siya maging expert witness as a lawyer dito sa Pilipinas, kung ano ba yung mga batas na nilabag dyan sa pagkidnap kay President Duterte. So yun ang balita. So ngayon, isa nga sa napaka-exciting na ano, I think ongoing pa yung Senate session, hearing ng Senate. So antabayan na natin anong pangyayari na susunod, kung kailan ba basahin yung resolution na yan at kailan nila pagbubutuhan dyan sa plenary with regard to the dismissal of the impeachment case of VP Sara. So para dito sa episode na ito, hanggang dito na lang siguro tayo. We will be waiting for more developments dito sa bagay na to, then we will make our vlog immediately. So maraming salamat sa pagdalo ninyo doon sa mga regular viewers natin at doon sa mga bagong viewers. Don't forget to subscribe and then paki-like naman and paki-share nito. If you like the video, share this to your friends. And also, para ma-notify kayo immediately, press that notification bell para anytime na meron tayong broadcast, ma-notify kayo kaagad. So maraming salamat sa inyong lahat, and thank you for coming over to this channel, and good evening doon sa ating mga followers at supporters. Salamat po.